May pagkakataon na hindi kami magkaunawaan ni Mama sa bahay. Kaya tahimik, walang kibuan, walang kagalakan. Maraming tao ang naghahanap ng kagalakan sa iba't ibang paraan, iba't ibang lugar. Ngunit, ang tunay na pangmatagalang kagalakan ay matatagpuan lamang natin sa ating pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Romans chapter 5, verse 10 to 11. At ating tatalakayin ang kagalakan sa pakikipagkasundo sa Diyos. Kagalakan sa pakikipagkasundo sa Diyos. Ganito ang sabi, Romans 5, 10, 11. Pero babasahin ko ang verse 10, context ng ating pagtalakay sa verse 11. Sapagkat kung noon nang tayo'y mga kaaway, ay pinapakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat kami po ay nagkaisa sa layuning katagpuin kayo sa pulong panalangin at hindi sa ano pa mang mga bagay. Ngunit nagpapasalamat kami sa mga pangyayari, probidensya na maaaring magaganap sa gabing ito, lalo't higit sa aming pakikinig ng inyong salita. Nawa mapanatili sa amin ang kagalakan, hindi kagalakan ng mundo, kundi kagalakang pakikipagkasundo namin sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Romans 5:11 ay isang paalala sa atin bilang mga Kristiyano o mananampalataya na mayroon tayong dahilan na magalak palagi dahil sa ating bagong relasyon sa Diyos bilang mga Kristiyano. Na upang mapanatili natin ang kagalakan sa pakikipagkasundo natin sa Diyos, ay panghawakan natin ang tatlong katotohanang makikita natin sa talatang ito, verse 11. Una, panghawakan natin ang katotohanan ng kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Ang kagalakan ay nagmumula lamang sa Diyos, tunay na kagalakan. Ang sabi sa ating talata, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y may nangagagalak rin sa Diyos. Ang kagalakan ay mula lamang sa Diyos. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakabatay sa sitwasyon. Hindi nakabatay sa sirkumstansya. Hindi nakabatay sa tagumpay o kalagayan ng buhay, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Yun ang ating tandaan. Marahil tayo nagagalak, pero panandalian. Marahil tayo natutuwa, pero hanggang kailan? Ngunit ang pangmatagalang kagalakang taglay ng isang Kristiyano ay dahil mayroon tayong relasyon sa Diyos. At ang relasyon yan kailan may hindi mawawala, hindi mapuputol. Maaring manlamig, pero hindi kailanman mapuputol ang ating relasyon sa Diyos. So ang pagkakaroon ng kapayapaan at kasiguruhan ng kaligtasan, siyang batayan ng ating kagalakan, mga kapatid. Tayo'y pinagkasundo sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Hesukristo.
At ito ang nagbibigay ng matibay na kagalakan na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok sa buhay. Nasa atin ang kagalakang ito, mga kapatid. Tanda natin, nasa atin. Pero kadalasan, natatakpan ito dahil ang hangad natin, yung gusto ng laman natin, gusto ng remaining sin natin na kagalakan, which are temporary. At nakikita lamang natin sa pisikal na kalagayan. Kaya tayo inuutusan ng Panginoon na magalak tayong lagi sapagkat itong hinahanap sa atin ng Diyos. Taglay natin ito. Di ba sabi Philippians chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Ito yung kakulangan natin. Hindi natin taglay o hindi natin pinamumuhay yung kagalakang kaloob sa atin ng Diyos. Kundi dumidepende tayo sa circumstansya na nakikita o sa mga bagay na nahawakan. Pero kahit wala tayong nakikita, wala tayong nahawakan na anuman, taglay natin ang kagalakan at mayroon tayong katibayan na dapat tayong magalak. Kaya ano pong masasabi natin, anong aral dito? Kung nais natin ang tunay na kagalakan, dapat nating hanapin ito kay Kristo. Hanapin natin ito sa ating relasyon, sa ating pakikipagkasundo sa Diyos. Ikalawang katotohanan na makikita natin dito, ang pakikipagkasundo sa Diyos ay sa pamamagitan kay Kristo lamang. Hindi sa ating mga pagsisikap na maging mabuti, maging mabait, hindi sa ating mga gawa. Kaya tayo magkakaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos, kundi tanging kay Kristo lamang. At ang kagalakan ay na kay Kristo. Tingnan natin ang sabi sa ating teksto. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nasa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Tinamo natin, tapos na. Minsanan, nangyari na. Tinamo na natin. Now, pag sinabing tinamunan natin, bakit? Sapagkat tayo noon ay walang relasyon kay Kristo. Wala tayong kapayapaan. Wala tayong kagalakan. Dahil wala tayong pakikipagkasundo. Sa anong dahilan? Dahil tayo ay mga makasalanan. At ang kasalanan ang siyang naglayo sa atin at ang pagkalayo nito is eternal. For all have sinned and fall short to the glory of God. Eternal ito. Kaya eternal din ang nagdugtong sa atin, which is Jesus Christ. Tayo ngayon ay mayroong tinamo na kagalakan dahil sa pakikipagkasundo natin sa Diyos. Dati tayong kaaway ng Diyos. Dati tayong hiwalay sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, hindi ibig sabihin literal na dugo pinampunas sa atin o pinanghugas ng ating kasalanan. Yun ay symbolikal ng dugo. Ibig sabihin nung kanyang pagsakripisyo, yung kanyang kamatayan sa krus, na sa pamagitan ng kamatayan ito, dumanak ang kanyang dugo. Kaya yung dugo, hindi yung dugo per se, kundi the sacrifice of Christ. Yun ang naghugas ng ating kasalanan. Tayo ay pinatawad at naibalik sa tamang relasyon sa Diyos na nasira ni Adan. Nasira ni Adan. Kaya tayo po ay mayroong pakikipagkasundo hindi sa relihiyon, hindi sa mabubuting gawa, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang pakikipagkasundo ay nangangahulugan na wala nang hadlang sa atin, sa ating Panginoon. Walang namamagitan. Lahat tayo ay nasa Kanya ng kamay. So, ang kaligtasan na isang biyaya ng Diyos na dapat nating tanggapin palagi sa ating sarili, unawain natin ng may pananampalataya at pagpapasalamat. Ito yung ating kagalakan, mga kapatid. Hindi nababatay sa circumstansya. At ikatlo na katotohanan,
ay ang epekto ng pakikipagkasundo ay nasa ating pamumuhay. Basahin natin again ang ating teksto sa verse 11 at hindi lamang gayon kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Ito yung pangatlo, may epekto ito sa ating buhay. Ano yung epekto rito? Talakayin natin tatlo. Yung ating pakikipagkasundo sa Diyos, reconciliation natin sa Diyos, dahil tayo po'y magkaaway ng Diyos nung araw, may resulta. Una, natututo tayong magpasalamat. Number one ay pagpapasalamat. Dapat nating ipahayag palagi, araw-araw, ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia, pananalangin, higit sa lahat, pagsamba at pulong panalangin. Akala ko mawawalan ako ng kagalakan ngayon dahil alas 7:10 na, ay 5 na, wala pang dumarating. Tatatlo pa lang yata kami. No? Ewan ko, birthday kasi, huwag na natin celebrate birthday pagka Merkules. Kasi nalilate eh. So, kung diyan natin ibabata yung ating kagalakan, talo tayo. Pero yan ang karamihan nangyari sa atin eh. Nagagalak lamang tayo pag magandang sirkumstansya natin. Pero yung tunay nating kagalakan, pangmatagalan ito, hindi ito mawawala. Ito yung ating pakikipagkasundo sa Diyos. Kanya nga, may epekto, pasasalamat. Lagi tayong magpasalamat. Colossians 3:17, ganito ang pagkakasabi. Tingnan yung sabi. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Maging itong ating pulong panalangin, ito'y bunga ng pakikipagkasundo natin sa Diyos. Dapat tayong magalak na tayo ay laging nasa presensya ng Diyos sa daan ng panalangin, na tayo nagkakaisa, tayo ay nagkasama-sama. Dapat tayong pasalamat. Ikalawa, hindi lamang dapat tayong magpasalamat, kundi ay pasalamatan din natin ikalawa, mayroon tayong pagbabago ng buhay. Iba na yung buhay natin ngayon kaysa sa nung una na hindi pa tayo naipagkasundo sa Diyos, na hindi pa tayo nagkaroon ng tunay na kagalakan, tayo po ay makasanlibutan. Ngunit ang sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang lumang mga bagay, wala na. At ang lahat ay pawang nagbabago. So ito yung ating katunayan na mayroon tayong totoong kagalakan, yung ating pagbabago. Na papansin ba natin, malaking pagbabago ng buhay natin. Di ba? Sa akin, sa aming mga pastor, laging naka-oversee sa inyo, laging tinitignan kayo sa mga ugali, sa inyong lahat ng kilos sa iglesia, pati late at saka maaga, nakikita namin yan. Na-obserba namin, mayroong pagbabago. Noong araw, alas 6:30 pa lang, nandyan na. Pero may pagbabago. No. Pero hindi yun ang ating dapat ipakitang bagong buhay. Dapat pakita natin na tayo nagpapasalamat palagi sa Diyos. At ikatlo, na epekto, yung ating pakikipagkasundo, hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating kapwa. Napapansin niyo ba mga kapatid, for how many years na tayo rito? Naalala ko si Sir Senny, mga 10 years na, no? Pati si David, 10 years. May iban dito, mga lolo na sa pananampalataya. Di ba? Matagal na tayo. 30, sa akin bilang pastor, 37 years na. So, sa inyo, kasabay ko yung una pa nga kayo. Si Aura, una pa sa akin yan. Si Belen, una pa sa akin. Pero nakita nyo ba, nung Pentecostal tayo, laging may
alitan sa loob ng iglesia. May grupo-grupo. Pero ngayon, may pagbabago ba? Lahat kasundo na eh. Makita mo na yung kusina, mga kapatid. Pagkatapos po bago pa lamang tayo kumain, grabe yung mga kapatiran doon. Nag-aagawan pa sa lahat ng gawain, nagkakaisa, nagkakasundo, walang alitan. Lalo na pagkatapos, kanya-kanyang hugasan ng plato, ligpit ng mga gamit, iba na. Malaki ang pagbabago, mayroong pagkakasundo. Sapagkat yun talaga utos ng Panginoon eh. No? Ang sabi ng Panginoon, John 13 verse 34, 35, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, upang makita ng lahat na kayo'y mga alagad ko. At napapansin natin, talagang mga alagad ng Panginoon ang nandito sa iglesyang ito. Kaya, ang ating relasyon sa Diyos ay dapat magbunga ng pagbabago sa buhay, sa ugali, at sa lahat ng relasyon natin sa ating kapwa. So, ang ating kagalakan ay hindi mula sa pansamantalang bagay, mga kapatid. Nagagawa natin halatang pagbabago dahil tayo ay mayroong bagong buhay sa Diyos kay Kristo. So, ang tanong, nakipagkasundo ka na ba sa Diyos? Marahil mayroon tayong nakatago o ginawang kasalanan na hindi nakikita sa Diyos. Gaano man kaliit ang kasalanan o gaano kalaki, isa lang epekto, separation. Kahit Kristiyano ka, kahit anak ka ng Diyos, pag may kasalanan, you are separated at that moment. So anong kailangan? Asking for forgiveness. Asking for forgiveness. Sapagkat may promise, if you confess your sins unto Him, He is faithful and just to forgive you. Kaya nga, panumbalikin natin ang kagalakan ng ating pakipagkasundo sa Diyos. Panginoon, salamat sa iyong biyaya at sa pakipagkasundong mayroon kami sa iyo na sa pamamagitan kay Kristo, kami po'y nagkaroon ng malapitan at maaring lumapit sa inyo anytime sa tuwing kami po ay nahihiwalay sa inyo. Naway mamuhay kami ng may kagalakan at pagpapasalamat na ipinapakita ang iyong pagmamahal sa aming buhay. Amen.